Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kapwa ko rin po OFWs around the world. Good morning. Pag-uusapan natin itong 2 days ago na balita na ang Russia sinintensyahan ang ICC at posible itong mga judge na prosecutor judges no na posibleng dukotin ito ng mga ng Russian government, ipadukot at dalhin sa Russia at doon sila ikulong. So ngayon, yung isa sa nag-judge kay dating Pangulong Duterte na gabaan na kung saan ay hindi niya binigyan ng interim release, di ba, si dating Pangulong Duterte. So ngayon, mangiyak-ngiyak siya dahil kahit pambili daw ng pagkain, pang taxi, wala siya, no? So ayon dito, sa nung 2 days ago, o ito, ganti matapos ang arrest warrant laban kay Putin. Kasi nga, di ba gusto nilang arestuhin si Putin. So, ang bansang Russia ay may bayag at pinaglaban ang kanilang tao, hindi kagaya sa Pilipinas, na mismong mga Pilipino pa ang nagdukot kay dating Pangulong Duterte sa utos ni Bongbong Marcos, na which is inamin naman yun ni John Vic Trimolia na siya may nag-participate siya doon, si Boyeng, according to doon sa spokesperson ng ICC, na laging pumupunta sa The Hague, Netherlands, sa ICC para makipag-negotiate, pagplanuhan kung paano nila dukutin si Duterte. So, si Bongbong Marcos ang kanilang pinuno doon. So ngayon, sinintensyahan ng isang korte sa Moscow ang chief prosecutor ng International Criminal Court na si Karim Khan at 8 pang ibang ICC officials ng pagkakakulong in absentia bilang tugon sa inilabas na arrest warrant laban kay Russian President Vladimir Putin kaugnay ng digmaan sa Ukraine, na kung saan ang may punot dulo din naman ng digmaan sa Ukraine na yan ay ang Amerika na dating presidente si Joe Biden, na sila din naman ang nagsusuporta ng mga kagamitang pandigma sa Ukraine. Pero sa kanilang presidente din doon na may chismis na bangag di umano. Ayun. Tapos ngayon, ang sintensyahan nila, Russia. So, ayon sa Moscow City Court, unlawfully prosecuted umano ni Khan ang mga Russian citizens at patently unlawful arrest warrants ang ipinag-utos ng ICC. Hindi miyembro ng ICC ang Russia at wala ni isa sa mga akusado ang humarap sa korte. So, yun ngayon. So, sinintensyahan ngayon ng 15 taong pagkakakulong ito si Karim Khan, no? Habang ang 8 ICC staff kabilang ang dating ICC president na si Piotr Hofmansky ay hinatulan ng 3.5 hanggang 3.5 na taon hanggang 15 taon na pagkakakulong. Kasalukuyang suspendido si Khan dahil sa isang internal probe kaugnay ng sexual misconduct allegation na mariin niyang itinanggi. May magnanakaw bang aamin lalo na si Karim Khan? Hindi yun. Nauna na rin patawan ng sanksyon ng United States si Khan dahil sa mga investigasyon ng ICC laban sa US at Israeli officials tulad ng Russia. Hindi rin miyembro ng ICC ang US at Israel na may kabuuang 125 member states. So, yung Pilipinas, hindi rin miyembro na tapos pero pinakulong ni Bongbong Marcos dahil binabayaran ng tawag dito ng Pilipinas ang ICC ng mali-malitang pera para i-prosecute si Duterte at hindi bigyan ng interim release. So ngayon nagabaan, itong babaeng nagbigay ng pataw kay dating Pangulong Duterte na si Gloria Carranza ba ito? Or Luz Carranza, ba pangalan ng babaeng ito? Mangiyak-ngiyak ngayon dahil wala na siyang baka magpalimos na to sa kalsada. Panoorin ninyo itong kanyang sinasabi, ha. Sandali lang. Actions from United States are designated to block property
and to ban immigration. And essentially, they are intended to block our accounts, not bank accounts, not only in the United States, which is not of no significance, but also in Europe. But the thing is that in Europe, the accounts we have are in European banks that normally should work independently from any policy of the United States. So at the beginning, I was called from the bank, I wouldn't say the name now, to announce me that they were canceling my credit card and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like kind of freeze. Well, and then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union, where normally I send money to my country for the maintenance of my house. Simply, Western Union has freezed my money without any explanation. They promising phones. They say nothing. Simply, it's done. But the most interesting thing or terrible thing here is that sanctions are not only against us, the judges, for our job, but against our families. In my case, they affected also my daughter's visa. I have a daughter who is a high-level professional also, and they sent an email to her saying, Gaba, dahil ginawa ninyo yan sa ibang tao, binabayaran kayo para i-prosecute ninyo yung mga kalaban ng mga politikong nagbabayad sa inyo dyan, sa ICC, dahil corrupt na kayo na korte. Ayan, narisbakan kayo ngayon. So, na-feel ninyo ngayon kung gaano kasakit din yung ginawa ninyo sa mga pamilya ng mga iyon na pinusikit ninyo na inosente sa kanilang mga bansa. O ngayon, pikat ninyo, Mirise. But prudently, they have canceled her visa without any explanation. So, to the United States. So, preventing her to go in for some capacity building, giving conferences, or making business in the United States. She's an international lawyer. So, it's really the most sad part for me of the sanctions. And also, I have heard from my colleagues that the sanctions have affected their husbands, their wives, their children, etc. So, this is the worst part. For me, I don't have I come from Peru in Latin America, and we are not so used to have these digital accounts. I don't have PayPal, I don't have Amazon accounts, but my colleagues, they have, and they now cannot use their accounts. Also, my country, I cannot move my accounts in dollars. They say that I am ineligible to move my accounts, my own accounts. So this is the way we cannot buy flight tickets. So hindi rin ninyo nagastos ngayon magamit ang kanilang... That's why the judges... So hindi din lang ngayon magamit yung mga pera na pinambayad sa kanila ng mga politiko kagaya ni Bongbong Marcos para i-detain doon si Duterte at hindi binigyan din ng interim release. So hindi din kayo nag-enjoy sa binayad sa inyo. So amanos sa inyo. Now, at this court is not deterred because, at least in my case, and I think that I am speaking for my colleagues, we don't think, at least me, I am not here because I need the job. I'm not here because I need the money. I'm here because I feel that I have a mission for humanity. The work of the International Criminal Court is for humanity. As Nelson Mandela said, the cause of the International Criminal Court is the cause of humanity. And this is why we are resilient, and this is why we need not only to stand together, OFW loan at Siemens loan, nakakatulong. May ads pa. So, yun na nga, no? So, nagtaka sila ngayon. Mangiyak-ngiyak sila dahil wala na. Kahit magpalimos ka na lang, lose karansa sa kalsada. Dahil deserve yan, gaba ninyo. Bayarang institusyon kayo. Dapat na i-abolish yung ICC na yan. Wala na, politika. Dahil kung sino lang yung kayang magbayad sa kanila, tapos, gaya ni Bongbong Marcos, binabayaran sila dyan kahit hindi nila aminin. Halata naman, hindi naman tayo tanga. Sabihin ni Marcos na, prosecute mo si Duterte, ganito, huwag niyong palabasin, huwag niyong bigyan ng interim release kahit 90 years old na, kahit may batas pa na pwede si Duterte sa labas dahil sa edad niya. Wala. Ayaw nilang pagbigyan ang matanda nang dahil sa bayad ni BBM. Hindi din kayo nag-enjoy ngayon kasi may sanction kayo. Mirisi, gaba ninyo, lesson learned sa inyo.